Ito mga dads, at meron tayong isang convert na universal control. Ito. Yan, dads ay ayaw nang mag-click ng magnetic itong ano niya, relay. So mas maganda kung papalitan kasi ng relay. May mga na-experience na kasi ako na pinalitan ko na yung relay niya pero ayaw pa rin, nagkiklik siya tapos bumibitaw din agad. Kaya ang maganda pag mga ganito mga dads, palitan mo na ng bago o buong control niya mga dads, tulad ng universal control board. So tatanggalin muna natin lahat to. Yan. Tapos syempre make sure na patay yung breaker para mga dads. Tanggalin lang natin tapos ilalagay lang natin to. Tara, let's go. Ayan na nga mga dads, natanggal na natin yung board nya. Ayan. Yan tatanggal, nilagyan na rin natin sila ng mga ano ba tawag dito. Basta ito yun para connect na lang natin kasi itong mga to meron na. Kinaganda dito, nakasiris na sila. Mabilis na lang. So yung paglagay na lang ng board, yung poproblemahin natin. Ayan. Siyempre harap natin siya dito. Gagawin natin mga dads, babaranahan natin siya. Ayan. So pakita ko na lang mga dads. Let's go. At siya nga pala kahapon mga dads, ang una namin ginawa dito, pinacheck ni sir dahil mahina na daw yung lamig. Then check namin yung refrigerant niya, mababa na yung karga niya. At ito nga yung nakita namin, meron siyang leak dito sa pinagdugtungan, sa pinag-blur. Ayan, kung mapapasin nyo mga dads, may bubbles din siya dito na maliit-liit. Ayan mga dads, tinanggal ni Brother Dex yung pagkakaano. Then dun sa maliit, pinacheck ko na rin. At syempre, check na rin natin yung ibang mga piping or kadalasan dito yung mga U-bend. Ayan po, dyan sa evaporator. Bali pala una mga dads, yung pagbukas pa lang namin yung cover. Ayan, nakita namin kagad tong balot na mayroon na siyang yellowish. Ayan, then ma-oily na rin siya. Kaya yan agad yung una namin chinek, yung pinagdugtungan dyan kasi yung nakabalot sa tubo niya. Ayan po yung evaporator niya mga dads, malinis at wala naman po siyang oily. Ayusin lang natin mga dads, let's go! Few moments later. Ito na nga mga dads at naayos na natin siya. So tinanggal na natin yung pressure at tinanggal na natin yung pagka-flare. Ayan po yung sinasabi kong tape lan. Nilagyan siya ng tape lan para hindi po lumabas yung tubig. Ay, yung refrigerant. Pero sa mga ganyan mga dads, kahit hindi mo na siya lagyan ng Teflon, hindi naman po makakawala yung refrigerant basta-basta. Pero na lang kung maluwag yung pagkakalagay or may crack yung pagkaka-flare natin mga dads. Kaya kung okay naman yung pagkaka-flare at ayos naman yung pit, sigurado yan mga dads walang leak. So syempre after natin ayusin yan, ililik test natin siya ulit. So tara mga dads, leak test na. At balik na nga tayo dito sa paglalagay ng board natin. Ay mga dads, at nailagay na natin yung universal control board natin. Nalagyan na rin natin siya ng mga socket. At ito, nakasiris na yung neutral natin. So ang gagawin na lang natin, itatap na lang natin isa-isa mga dads. So ito, unahin natin yung paglagay natin dito sa transformer. Ayan. So kung mapapansin nyo, may malaki siya, may maliit. Hindi ka malilito dito mga dads. Ayan. Dito yung malaki, then dito naman yung manipis mga dads, so yung maliit sa kanya. So dalawa lang sila, di ka maliit. Then yung power supply niya, ito maigsi siya. Ang gagawin natin dito mga dads ay hahabaan natin siya, then lalagyan na natin siya ng socket, doon tawag doon mga dads, yung parang ganito. Ayan, so update ko kayo later mga dads kung pag okay na mga dads. So tara, let's go. Ito na nga mga dads, at ito titry na natin yung outdoor niya. Tapos na tayo dun sa control dun sa loob. Ngayon ang gagawin natin, papalitan natin siya ng magnetic contactor. So si sir kasi napansin niya, hindi daw, or dati na pala itong naglolo ko, minsan ayaw daw pumalo, tapos tinutusok na lang daw siya ng ganito. Ayan, ganito mga dasok na lang ni sir para mag-contact daw minsan. Ngayon pinapalit na natin. So ito yung nabili natin, chin. Ayan po. So ngayon, bago natin siya palitan, may napansin kasi ako dito na parang may mali. Or sabihin natin, hindi naman talaga mali, parang mas okay siguro, or para sa akin, na itong supply niya, pansinin niyo mga dads, ito yung signal niya, doon sa relay natin. Pag pumasok to, papasok siya dito, pati dito, sasaluhin niya yung load ng
compressor sa kanong fan motor. Dapat ito mga dads, nakatap na siya dito. So, pag nakatap na siya dito, may power na siya doon. Ngayon, ang gagawin na lang ni contactor, pag nagkaroon siya ng signal dito, magkakaroon ng supply yung ano bang kulay ito? Dali, iba-iba kasi yung kulay. Magkakaroon ng supply si kulay blue doon sa A2. Ngayon, doon siya magko-contact, magkaka-power siya. So, yun lang po mga dads ang gagawin natin. Papalitan muna natin siya. Let's go. Nilalagay na natin. Tanggal ko na rin yung line niya dito. Ayan. Lipat ko na siya dito mga dads. So ang gagawin natin, lalagyan na lang natin siya ng sabit pati dun sa baba. Ayan, ito lang kasi yung pinaka lalagyan lang natin siya ng tornilyo dun sa baba mga dads. Ayan, para masabit natin siya. So mga dads, ayan, so ito nga pala, mali yung words na ginamit ko dito. Hindi siya signal kasi hindi naman siya inverter. Kumbaga ito yung isang line niya na nagkaroon ng signal or nagkaroon ng power dahil doon sa relay niya doon sa loob, kaya pumasok siya dito. Nilagyan niya ng supply yung isang coil natin dito. Ito. Si A1 o kaya si A2. So kahit magbaliktad yun, okay lang mga dads. Ayan. So tara mga dads, let's go. Lagyan lang natin ng tornilyo, barenahan lang natin. Ayan, nakamakadads na. Tapos na natin. Ayan yung bagong contactor. Medyo pangit lang kasi yung mga wire. Wala tayong malalaking wire. Maninipis lang. Kaya hindi ko na pinutol para may mga access pa rin tayo. Sakali magkaroon ng problema. Ayan, nilipat na natin yung power doon. Para hindi bitbitin nung indoor board natin yung bigat ni compressor. So, let's go. Nakagawin siya. Yung ginawa natin para di pangit tingnan. Last na. Kulang yan. Ay mga dads, sumahandol na siya. Okay siya. So-check lang natin yung preon kung kung okay pa ba mga dads. So tara mga dads, let's go. Ito meron na naman problema. So okay na sana yung unit, pero ang naging nangyari ito, umapatak siya dito. Medyo mabasa yung control natin. So bali sa pagtingin namin, ito yung naging problema. Nilagyan na lang siya ng bubble gum. So naging concern na rin pala ito dati dun sa unang gumawa, or di ko alam kung nabilin na ba or nagawa. So ayun po, subukan natin remedyo yun. Let's go. Nababasa yung control natin. At ayun na nga mga dads, okay na yung nailagay natin universal control board. Ang problema mga dads, pasensya na, hindi ko pala siya na-video yung finishing niya or paano ko siya itanap. So nangyari lang yung nakasakit na tatlo, yun po yung speed natin, low, medium, high. Tapos yung dalawang sabi kong dudugtungan ko, yun po yung pumunta sa neutral, ay sa line, at yung isa pupunta doon sa comp o yung compressor. Tapos yung mga na lang, yung mga display, saka yung sa sensor niya or yung thermostat niya, yun po yung sa isang socket. So sa air swing po, wala na po siyang air swing. Ang ginawa ko na lang dun sa air swing, sinabay ko na lang siya dun sa contact ng outdoor niya para sabay silang umandar ng air swing. Gusto kasi ni customer na meron ganun. Sabi ko nga, lagyan namin siya ng switch, kaso nasa Arayat tayo, yun malayo yung mga bilihan. Sige, wag na, sabi na next time na lang pag nagpa-service pa siguro. So wag naman sanang back jam agad. So sa ngayon naman okay pa naman siya, pero meron tayong universal control board dito na video na step by step. Sana masubaybayan nyo. Ito siya mga dads. Ayan, so mga dads, so sana may natutunan kayo sa video to at nagustuhan nyo. So please don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. So see you in the next video mga dads. God bless!